Nautal na sumagot si Sudong Tang. Lahat kami dito na mamamayan ay masunurin sa batas. Sinisiguro ko sa iyo na walang kasinungalingan sa mga sinabi ko. Tinapik ni Wana ang lamesa at diniin ito at sinabing, sigurado ka? Walang mutant dito sa nayon nyo. Mag-isip ka muna bago ka sumagot. Ang organisasyon ay siniseryoso ang ganitong mga bagay. Kung may lakas ka ng loob na magtago ng kahit anong impormasyon, ginagarantiya ko sa iyo, mananagot ka. Napagtanto ni Sudong Tang na nabisto na ang kasinungalingan niya. Tumingin ito ng naiiya, pero kagad may naisip ito para makalusot. Bumulong ito kay Wana at sinabing, sa totoo lang, meron kaming kilalang isang kakaibang tao, pero hindi siya taga rito sa Su Family Town, kaya hindi ko siya binanggit basta-basta. Ang pangalan ng taong yon ay Jiang Li. Nakatira siya sa Lark Manor, na nasa kabilang ibayo ng aming nayon. Nang marinig ito ni Wana, kumislap ang mga mata nito. Ang pangalan ng target nila ay tugma sa sinabi ni Sudong Tang. Sobrang natuwa ito sa pagkakatulad at naisip niya na magandang oportunidad ito para makakalap pa sila ng maraming impormasyon. Para pantakpan ang pagkadulas ng dila, ibilunyag ni Sudong Tang ang lahat mang malalaman nito kay Jiang Li. Isa siyang walang awang demonyo. Ang kanyang bahay ay puno ng mga patibong. Nung nakaraang araw, gusto lang namin humiram ng kaunting mga supply at damitan sa kanya. Pero wala man lang siyang binitawang salita. Pinatay niya lang basta-basta ang darandang tao namin. Biglang anumbalik ang sinapit ng mga taga-nayon kay Jiang Li. Galit na galit silang nagsalita. Ang demonyong iyon ay tiyak na hindi normal. Ang kanyang pamamaraan ay napakalupit at walang awa. Pinagmamasdan ni Wana ang hindi mapigilan na galit ng mga taga-nayon. At sa isip nito, hindi naman sila mukhang umaarte. Ang huling trabaho ko ay hanapin si Jiang Li. At pagkatapos, makakabalik na ako sa base para sa komportabling buhay. Dahil sabik na makakuha ng impormasyon tungkol kay Jiang Li, nagtanong ito kung anong itsura nito at laki. Kaya lang, nasorpresa lang siya. Dahil ang buong Su Family Town ay walang alam tungkol kay Jiang Li. Hindi nila maibigay ang buong detalye ng kanyang edad, taas o itsura. Dahil gabi noon nang labanan nila si Jiang Li. Nang gabing iyon, parang isang multong sniper si Jiang Li. At walang nakakita sa kanyang mukha ng malinaw. Dahil abala ang mga taga-nayon sa pagtakbo at pagtaras. Pero alam niyo ang espesyal na abilidad niya, di ba? Dandag na tanong ni Lusang. Sumagot ng walang pag-asa si Sudong Tang at sinabing, wala kaming naintindihan sa mga abilidad o mutation. Iniisip lang namin na ang kanyang abilidad ay malayo sa normal na tao. Ang bahay niya ay napapalibutan ng patibong. Meron siyang snowmobile at sniper rifle. Pero sa ganyang mga bagay, kayo na ang mag-imbestiga. Mga tapat at simpleng magsasaka lang kami. Nang marinig ito ni Wana, kita sa mga mata nito ang pagkadismaya. Ang paggunawa sa abilidad ng isang mutant ay napaka-importante para malaman kung paano makipaglaban sa kanila. Dahil wala ang impormasyon na ito, nabaliwala lang ang kanyang pananabik. At dahil wala na silang mahalagang impormasyon na makuha, tinapos na ni Wana at Lusang ang kanilang pagkain at nagdandaan na umalis ang mga ito. Si Sudong Tang nastang alipin ay sinamaan sila sa pinakapasukan ng nayon at sinabing, mga opisyal, huwag niyong kalimutan ang Su Family Town kapag magpapamahagi na kayo ng mga relief sa inaharap. Nangako si Wana ng mainiti at sinabing, ang ganyang kausay na pamamahala ng iyong nayon ay paniguradong ire-report ko sa aking mga superior. Hindi kayo magkukulangan ng gantimpala pagkatapos ng sakunang ito. Basta importante, kapag merong kang mahalagang impormasyon, i-report mo kaagad sa amin. Sobrang natuwa si Sudong Tang nang marinig ito at sinabing, oo, gagawin ko yun. Maniwala kayo, opisyal. Pagkalabas nila ng nayon, inilabas kaagad ni Wana ang kanyang kagamitan para i-report sa base ang tungkol sa Su Family Town. May nadiskubre kami na malaking nayon. May umigit kumulang sa 2,000 survivor. Pinatansya na may malaking inbox sila ng pagkain. Walang bakas ng mutant na nakita. Mantatakang nagtanong si Lusang, bakit magsinungaling ka pa sa mga taga-nayon tungkol sa pagtatatag muli ng gobyerno pagkatapos ng apocalypse at ang mga plano sa relief? Di ba wala namang saysay iyon? Matalin na tinignan ni Wana si Lusang at sinabing, kung hindi ko sila niloko, sa palagay mo, tatratuhin ba nila tayo ng mabuti? Kung hindi natin sila tinakot, bibigyan ba nila tayo ng eksaktong mga impormasyon? Si Lusang na parang walang muwang ay hinimas ang ulo nito at sinabing, pero ang mga taong yun ay mukhang simple at matapat. Di ba masyadong malupit na lokohin sila ng ganito? Sumagot si Wana ng may pangahamak na tono. Ito ang dahilan kung bakit tagasunod lang kita. Sinabi ko ang gusto nilang marinig. Basta mabait sila sa akin, wala akong pakialam sa iba. Si Lusang na hindi kumbinsido ay sumagot. Paano kung malaman nila na ang lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan? Anong gagawin mo nun? Tumugod ng may kumpiyansa si Wana. Para sa kanila, nire-representa natin ang gobyerno. Kahit ano pa man ang sabihin natin, ito ay leiti mo. Kapag dumating ang oras na iyon, may nakanda na akong bagong sasabihin.
Ngayong alam na nila na ang kanilang target ay nasa Lark Manor sa kabilang ilog, si Juana at Lusang ay handa na harapin si Jiangli. Nilabas ni Lusang ang kanyang larga vista at maingat na inobserba ng Lark Manor. Magsalita ito, ang pagpunta natin sa Su Family Town ay hindi gaanong nakatulong. Pero kahit papano, malaman natin na ang kanyang bilya ay puno ng patibong. Hindi mapigilan ni Juana na hindi umanga. Ang mabuhay sa ganitong marangyang bilya sa panahon ng apocalypse ay talagang nakakainggit. Nangutya si Lusang at sinabing, anong dapat ikainggit? Nagyayelo ang panahon dito sa labas. Sa ganyang kalaking bilya, imposibleng may sapat siyang gasolina para panatiliin ang mainit na temperatura sa loob. At lalo na kung may sapat din siyang mga pagkain at kagamitan. Ang base natin ay mas komportable. Naisip ni Juana kung si Jiangli talaga ang mastermind sa pagsimot ng Southern Warehouse ay hindi ako nakakasiguro kung may sapat ba itong supply o wala. Inutusan ni Juana si Lusang at sinabing, tara, dalhin mo ako dun. Sumakay ito sa balikat ni Lusang at kasunod nito ang pagkalon ng malakas ni Lusang. Yumapag ang mga ito ng maayos sa pader ng safe house. Nang nasa loob na sila ng compound, hindi talaga mapigilan ni Juana na umara sa safe house. Dahil bukod sa marangya ang itsura nito, hindi rin ito kayang pasukin basta-basta. Maikukumpara mo ito sa isang kuta ng militar. Pero malas ka, sabi ni Juana, walang kuta sa buong mundo ang hindi ko kayang pasukin. Mag-alala si Lusang at sinabing, hindi ba dapat subukan muna nating makipag-usap? Medyo delikado ang pumasok ka ng basta-basta, lalo na ang iyong special na abilidad ay hindi pang labanan. Bagyang nainis si Juana, tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Huwag mong kakalimutan, kahit wala akong special na abilidad dati, kabilang ako sa special forces ng sundalo. Hindi na nakipagtalo si Lusang. Pinalalaanan na lang siya nito na mag-iingat. Albigyan siya ng sinyales kung may problema. Huwag kang mag-alala, paniniguro ni Juana. Hindi sasagi sa isip ni Jiangli ang ganitong pagsalakay. Pagkatapos, tumagos na ito sa pader at napunta ito sa sala. Bumalot kaagad sa kanya ang katamtamang init ng safe house. Namangha ito dahil mas mainit pa ito sa West Mountain Base. Habang tinitignan ng mga marangyang webless at mga kasangkapan, naisip nito na kapag tumira ka dito ay para kang nasa paraiso. At sigurado na siya na si Jiangli ay mayroong maraming resources, pagkain man ito o enerhiya. Kung hindi, imposibleng ma-enjoy ang ganitong komportableng buhay. Nang magpapatuloy na ito sa pagsisiyasat, bigla siyang nagulat nang makarinig ito ng sigaw ng pusa. Naisip niya kung isasaalang-alang ang panganib sa loob, mas maganda nang gumalik at i-report ito dahil mas malaga na malaman ng base ang tungkol dito sa safe house kaysa sa talagang misyon nila. Kaya lang, bago siya umalis, naisip ni Juana na bigyang babala ang mga nakatira dito. Baka sakaling hindi na dumanak ang dugo kapag kinuha nila ito. Maglagay siya ng isang kutsilyo na pang-militar sa lamesa. Pagkatapos, umarap na siya sa pader at lumabas na sa kuta. Nang makita ni Lusang na bumalik ng ligtas si Juana, magtanong kaagad ito, ano ang sitwasyon sa loob? Sumagot ng may pangamba sa mata si Juana at sinabing, meron akong mahalagang nadiskubre. Kailangan nating bumalik kaagad at mag-report sa base. Ipapaliwanag ko sa iyo sa biyahe. Nabigla si Lusang sa biglaang pag-atras at nagtanong, marami na tayong pinabagsak na malalakas na grupo dati nang walang kahirap-hirap. Bakit tayo aatras na yon? Malakas ba si Jiangli? Pagkatapos ng pag-iisip, nagpaliwanag si Juana. Hindi ako sigurado, pero sinasabi ng instinct ko, wala tayong laban sa kanya. At saka, hindi naman ako mahusay sa labanan. Ito ang muling misyon natin, kaya okay lang na humingi tayo ng tulong mula sa base, kaysa sumugal tayo sa panganib. Tinanggap na ni Lusang ang utos, hindi na ito nagtanong, at maganda na sa kanilang pag-alis. Samantala, nagising si Jiangli sa ingay. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niya si Mingming na naka-alerto. Nakatayo ang mga balahibo nito at miyaw ng miyaw sa pinto. Nang mapansin ni Jiangli ang hindi karaniwan na pagkabalisa ni Mingming, naglabas kaagad ito ng baril. Nilapitan niya si Mingming at tinimas ito. Anong nangyari? Tanong ni Jiangli. May naririnig ka ba sa labas? Bagamat naintindihan ni Mingming ang salita ng tao, hindi naman ito makasagot pabalik. Patuloy lang ito sa pagkabalisa at palingalinga sa paligid. Chinek ni Jiangli ang mga surveillance sa kanyang cellphone pero wala siyang nakitang kakaiba. Kaya lang si Mingming ay mukhang atat na lumabas. Pagkabukas ng pinto ni Jiangli, tumalon kaagad si Mingming sa lamesa at tinuro ang atensyon ni Jiangli sa isang kutsilyo. Dinampot ni Jiangli ang kutsilyo at sinuri ito. Napag-alaman nito na ang kutsilyo ay pang-militar at hindi kabilan sa kanyang mga koleksyon at wala sa iba na nandirito ang merong ganitong bagay. Nanlaki ang balintataw ni Jiangli at kinilabutan. Paano nagawang iwan ito bito ng isang tao? At mas nakakatakot, paano nila nalagpasan ang depensa ng safe house ng ganun katahimik? Habang iniisip nito ni Jiangli, binuksan niya ang surveillance footage sa sala. Nireplay nito ang nakalipas na 10 minuto. Natulala ito nang makita nito ang eksena. Isang babae ang kaswal lang na naglalakad sa sala.
Mukhang lumitaw ito mula sa pader. Magngit-ngit sa galit si Jiang Li. Hindi niya akalain na may ganitong abilidad. Naisip niya, ang mundo ngayon ay nadaragdagan ng mga hindi kapani-paniwala at hindi pangkaraniwang mga bagay dahil sa paglitaw ng mga mutant. Kaya napagtanto nito kung gaano kabigat ang dalang banta ng babae. Napagdesisyon na ni Jiang Li, ang babaeng ito ay kailangang mamatay. Hanggat buhay ito, hindi ako makakatulog ng payapa. Lumingon siya kay Mingbing at sinabing, sasama ka sa akin. Kailangan nating tapusin ang babaeng nanloob. Pagkatapos, maganda na ito at nagbihis. Sa buong pagche-check niya ng surveillance camera, nakita ni Jiang Li na dalawa pa lang mga ito. Walang problema, galit na sabi ni Jiang Li. Tatapusin natin ang dalawa, pero uunahin natin ang babae. Dahil ang paghiwan niya ng kutsilyo ay isang deklarasyon ng gera at hindi ako pwedeng maging pabaya at maawain. Samantala si Wana at Lusang ay tinataak na ang daan nila pabalik sa kanilang karera. Kitang-kita ang kagalakan sa mukha ni Wana at sinabing, ang misyon na ito ay talagang matagumpay. Hindi lang tayo nakahanap ng maraming tao at pagkain sa isang nayon. Nalutas pa natin ang sekreto tungkol kay Jiang Li. Kapag nai-report natin ito sa kataas-taasan, panigurado, makabuluhan at tagumpay ito. Nagtatakang tanong si Lusang, ano ang eksaktong natagpuan mo sa loob? Hindi na kasi nawala ang ngiti mo simula nang umalis tayo sa bilya. Maninaw ang kasiyaan na nararamdaman ni Wana. Umarap ito kay Lusang at sinabing, ay naku Lusang, isa ka lang ordinaryong sundalo sa grupo at may mga ibang bagay na hindi mo dapat malaman. Pero dahil nasa mood ako ngayon, sasabihan kita ng mga ibang sikreto. Ang Jiang Li na ito ay mukhang konektado sa nangyaring nakawan sa Walmart warehouse bago pa mangyari ang matinding tagmamig. Ang balitang ito ay mainit na usapin bago pa ang apocalypse. At kahit na si Lusang na nasa military pa noon ay alam ang balitang ito. Di ba? Iyon ang may tatak ng libu-libong supermarket sa Southern Warehouse at nakaimbak halos doon ang kalahati ng kanilang produkto. Nagpatuloy si Wana. Ang tinatayang halaga ng mga produkto ay aabot sa 10 bilyon. Sapat na para sustentuhan ang isang syudad sa loob ng isang dekada. Si Lusang na walang buwang sa mga kalokohan at kasamaan ay talagang nagulat. Ang ibig mo bang sabihin? Si Jiang Li ang nakakaalam ng buong istorya ng pagnanakaw? Tanong ni Lusang. Sumagot ng seryoso si Wana. Ganon ang mimiisip ng mga nakakataas sa base. Kaya ipinadala tayo dito para imbestigan si Jiang Li at umaasa sila na matutuntun natin ang mga nawawalang produkto. Pero nung pumasok na ako sa bahay niya, napagtanto ko na ang sitwasyon ay napakakomplikado. Ang estado ng kanyang pamumuhay ay sobrang napakataas at mas mataas pa ito kumpara sa mga nasa unang level ng base. Kung wala kang maraming pinagkukunan, sino ang maglalakas ng loob na mamuhay ng marangya sa ganitong apocalypse? Kaya naisip ko na mali tayo sa mga una nating mga galaw. Kung iisipin mo, paano nakakasurvive ang ordinaryong tao ng ganong katagal sa apocalypse at nagawang itaboy ang libu-libong mga taga-nayon ng mag-isa at pumatay ng daan-daan sa kanila. Malamang, si Jiang Li ay isang malakas na mutant. At kung ikokonekta mo ito sa pagnanakaw ng buong warehouse na isang hindi pangkaraniwan na pangyayari, mag-uumpisa na itong magkaroon ng kabuluhan. Nagulat si Lusang at sinabing, ang ibig mo bang sabihin, may kakayahan siyang magtago ng mga resources? At siya ang naglimas ng laman ng warehouse. Kumpiyansang sumagot si Wana at sinabing, ito ay base lamang sa mga pansarili kong spekulasyon. Pero ang posibilidad ay mataas. Kahit isa lang sa 10,000 ang tsansa na mangyari ito ay sapat na para umaksyon ng base. Pagkabalik natin, kapag nai-report ko na ito, kahit 25% lang ng puwersa ng 10A ay sapat na para wasakin ang anumang kumitigil sa kanila. Kahit ano pang tibay ng bahay niya, ang lahat pang depensa nito ay baliwala lang sa akin. Sa totoo lang, ang abilidad ni Wana ay maraming potensyal, lalo na sa loob ang labanan, kung saan ang paggagis ng mga pampasabog at gas na nakakalason ang magdedetermina sa kalalabasan ng laban. Habang tinitignan ni Lusang ang kumpiyansang si Wana, nalungkot ang mga mata nito at sinabing, maswerte talaga ang mga natural na mutated na tao, hindi kagaya ko. Nang makita ni Wana na nalungkot si Lusang, kaagad pinalakas niya ang loob nito. Lusang, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapag marami na akong nadawa at na-promote na ako sa mataas na posisyon sa base, tiyak na hindi kita makakalimutan. Bumiti lang si Lusang at sinabing, aasa ako sa suporta mo sa inaarap kapatid na Wana. Sa mga sandaling yun, tanaw na sila ni Jiang Li sa kanyang sniper rifle. Sa isip ni Jiang Li, gusto niyong tumakas? Managinip na lang kayo. Sabay kalabit ni Jiang Li sa kanyang sniper rifle. Heng! Tumagos ang bala sa ulo ni Wana. Sumirit ang dugo nito at bumulagta nang wala ng buhay sa kareta. Nang makita ni Lusang sa harap niya na wala ng buhay ang kanyang partner, inilabas nito ang kanyang baril. Pero hindi niya matukoy kung nasaan ang lokasyon ni Jiang Li. Habang nag-aalala siya, nakapagkarga na si Jiang Li at handa nang tapusin ang matipunong lalaki sa isang kutok lang. Pero pagputok niya, bang!
Nawala ang lalaki sa kareta na para bang multo at tinamay nito ang katawan ni Wana. Nainis si Jiang Li at sinabing mutant din ang lalaking ito. 2 mutant ang sabay na umaatake. Malamang malakas ang kabilang puwersa. Kahit ano pa man, hindi ko sila pwedeng pabalikin na may hawak na impormasyon tungkol sa akin. Tumalon si Jiang Li mula sa likod ni Mingming. Nag-isip ito kung ano ang gagawin. Mukhang uli na para kontakin si Chanlei, sabi ni Jiang Li. Pagkatapos, inutusan niya si Mingming. Mingming, puwersahin mong lumabas ang taong yon. Susuportahan kita sa aking sniper rifle. Kapag nakabalik tayo, may pabuya ka sa akin ng 100 toyong isda. Sa sandaling yon, naisip na ni Lusang na si Jiang Li ang sharpshooter at sinundan sila nito para patahimikin. Kaagad naglabas ito ng kagamitan para magpadala ng signal sa base. Sa mga oras din yon, nakarinig ito ng malakas na alulong. Nang silipin ito ni Lusang, nanlaki ang mga mata nito. Nag-transform si Mingming sa isang malaking bolang maraming tinik at gumulong ito ng mabangis papunta kay Lusang. Ang dinaanan ni Mingming ay umukay ng malalim na kanal. Bago pa makahinga si Lusang, si Mingming na napahinto sandali ay unikot na at magdunsad na ng mabangis na atake. Naglabas ng AK-47 na baril si Lusang at pinaputukan niya si Mingming. Kaya lang, ang mga ordinaryong bala ay walang epekto kay Mingming. Mula sa malayong distansya naman, si Jiang Li napapaputok kapag nakakakita siya ng oportunidad. Pero si Lusang na may kakaibang liksi ay saktong-sakto lang na naiilagan ang mga bala ni Jiang Li. Iniisip ni Jiang Li na ang abilidad ng lalaking ito ay may kinalaman sa bilis at liksi. Kahit na ganito ang sitwasyon, hindi nag-aalala si Jiang Li dahil alam nito na si Mingming ay may mataas din na lakas at bilis. Bukod pa doon, meron nitong stamina na hindi mapapantayan. Pwersado si Lusang na harapin ang kombinasyong atake ni Jiang Li at Mingming. Kailangan niyang ilagan ng bala mula sa malayo at umiwas sa atake ng malaking halimaw sa malapit. Ang paggamit ng kanyang special na abilidad ay umuubos ng napakaraming stamina. Ilang sandali lang, nagsimula na itong bumagal. At dahil ang bala ay tumpak at pinalakas sa special na abilidad ni Jiang Li, muntik na itong hindi mailagan ni Lusang. Kaya lang, nasa harapan na niya si Mingming. Kinagat ni Mingming ang balikat ni Lusang. Habang kagat-kagat ni Mingming ang braso ni Lusang, magpapakawala pa sana ito ng malakas na suntok para isama si Mingming sa kamatayan. Kaya lang, bang! Pinaputukan na ito ni Jiang Li sa pulsa noo si Lusang. Pagkatapos mapatay ni Jiang Li ang 2 mutant, kasual lang na naglakad at nilapitan ng mga ito. Biglang nagniyaw si Mingming at tumingin sa katawan ng nakaandusay. Tinignan ng malapitan ni Jiang Li ang babaeng tinatawag nilang lumulusot sa pader. Ang katawan niya ay napapalibutan ng gintong liwanag. Nangawakan ito ni Jiang Li, sobrang natuwa ito sa hindi may paliwanag na pakiramdam na dumaloy sa kanyang utak. Parang nadising ang diwa nito at hinigup nito ang kapangyarihan ng babae. Nang ma-realize ni Jiang Li na pwede palang igupin ang kapangyarihan ng isang mutant, tuwang-tuwa ito. Niyakap niya si Mingming at pinaulanan ng maralik. Tinitigan lang siya ni Mingming na parang nagtataka. Pagkatapos igupin ni Jiang Li ang kapangyarihan ni Wana, medyo nagtataka ito at tinignan niya ang katawan ni Lusang. Ang lalaking ito ay isa ring mutant. Bakit wala akong naharamdaman na enerhiya nung inawakan ko siya? Kinolekta na ni Jiang Li ang mga katawan at inilagay niya ang mga ito sa kanyang kabilang space dimension, pati ang mga mantsa ng dugo sa lugar. Magmuni-muni ito. Ang mundo ngayon ay mahirap nang maunawaan. Kada akbang ay puno ng panganib. Pero kahit ano pa man, kailangan kong maganda at maging maingat sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos tapusin ni Jiang Li ang 2 mutant, nagmadali na ang mga ito na bumalik sa safe house. Sina Joker at ang tatlo ay naalarma sa ginawang ingay ni Mingming. Nang malaman nila na umalis sina Jiang Li at Mingming, nag-alala sila at naghintay sa sala. Nang makita nila na nakabalik na sina Jiang Li, nakahinga sila lahat ng maluwag. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkwento si Jiang Li. May pinatay kaming 2 mutant at malaki ang posibilidad na haharap tayo sa pag-iiganti ng isang malakas na puwersa. Kaya kailangan natin gumawa ng puspusan na preparasyon. Pagkatapos magtalaga ng mga gawain, dumiretso na sa pagtulog si Jiang Li hanggang kinabukasan. Pagkapunta ni Jiang Li sa sala, ipinaalam niya ang sinsin ng mahalagang na diskubri nito. Base sa analysis na kagamitan ng 2 mutant ay binigay mo sa akin kagabi, nalaman ko, sabi ni Yang Shinshin, na nanggaling ang mga ito sa isang organisasyon na tinatawag na West Mountain Base. Ang organisasyong ito ay mayroong libu-libong survivor, may striktong struktura ng hierarchy at may malalakas na sandataang lakas, kabilang ang mga grupo ng mga piling tao. Binubuo ito ng pinagsamang special forces at mga taong may special na abilidad. Inaasahan na ito ni Jiang Li, pero nabigla pa rin ito sa mga nakalap na impormasyon ni Yang Shinshin. Sa isip ni Jiang Li, ang mga ordinaryong sundalo ay wala namang banta sa amin. Basta wala lang pangalawang babae na tumatagos sa pader. Ang aking safe house ay kayang-kayang matagalan ng mga ordinaryong sandata. Basta hindi ako lalabas, hindi nila ako masasaktan. Sa wakas, may ngiti nang lumabas sa mukha ni Jiang Li. Lagi nitong iniisip na ang mga hindi kilalang mga pwersa ay masyadong malalakas.
Ngayong nalaman na niya ang tunay na lakas ng mga ito dahil sa talino at galing sa computer ni Yang Shinshin, hinimas ni Jiang Li ang ulo ni Yang Shinshin at sinabing, "Talagang kaanga-anga ka." Sumagot si Yang Shinshin ng may pagmamalaki, "Wala ito kapatid na Jiang Li. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon at mahahack ko na ang buong network ng West Mountain Base." Sa sandaling ngayon, dumating si Joker sa sala. "Kapatid na Jiang Li, sumama ka sa akin sa laboratorio. May mahalaga akong natuklasan." Pagkatapos makita ni Joker na pinupuri at inihimas sa ulo ni Jiang Li si Yang Shinshin, nasa ito na ipakita ang natuklasan niya sa pagsasaliksik na tinrabaho niya ang buong magdamag. Nakarating ang dalawa malapit sa microscope. May paliwanag si Joker, "Natuklasan ko na ang aktibidad ng selula ng dalawang taong ito ay 10 beses kumpara sa ordinaryong tao. Bukod doon, ang pag-react ng kanilang glycogen para magpakawala ng enerhiya ay kakaiba, lalo na sa selula ng utak. Sa makatuwid, ang pangunahing pinagmulan ng mga supernatural na mga abilidad ay ang utak." Sa sandaling ito, na-realize ni Jiang Li, kaya pala hindi nakakapagtaka na nakarandam ako ng malakas na impact sa utak nang inigop ko ang kapangyarihan ng babae. Sabay sabi ni Jiang Li kay Joker na talagang napaka-interesante nang nadiskubre mo. Medyo nagalit si Joker, "Napakalagang diskubre nito. Tinrabaho ko ito ng gusto. Tapos makakatanggap lang ako ng verbal na papuri. Bigyan mo naman sana ako kahit oral na papuri. Wala ka bang ideya kung gaano ito ka-importante?" Nagpatuloy ng seryoso si Joker. "Hanggang sa ngayon, mukhang ang mutation sa tao ay dulot ng gamma rays. Pero ang probabilidad ay masyadong mababa at maraming mutation ang negatibo ang epekto. Kaya lang, kung maiintindihan ng isang tao ang prinsipal ng mutation ng mga mutant sa pamamagitan ng paglipat ng mga selula o sa ibang mga paraan, posible nitong matransform o mabago ang isang normal na tao sa isang mutant." Naging seryoso at interesado si Jiang Li sa mga pahayag ni Joker. "Sinasabi mo ba na sa inaarap, ang mundo ay mapupuno ng mga mutant?" Kinuha ni Joker ang sample na bahagi ng katawan ni Lusang at sinabing, "Ang taong ito ay malamang ay mutant na ginawa ng tao dahil artificial lamang ang mutation sa mga selula nito. Ibang-iba sa natural na mutation ng selula ng babae. Ang katawan ng lalaki ay maraming cancerous na selula, mukhang isa itong defected na produkto." Nang marinig ito ni Jiang Li, napamuntong ininga ito at sinabing, "Gayun pala, gawang tao lang yon. Kaya pala hindi nakakapagtaka na pinausay lang ang kanyang liksi at bilis. Pero madali lang din siyang katalunin ni Uncle Yu at Chanlei. Kung gayon, ang mga tinatawag na elite na squad sa West Mountain Base ay malamang binubuo ng ganitong mga depektibong mga produkto, kaya madali lang tapusin ang mga ito." Pagkatapos, kumunta si Jiang Li sa workshop ni Lu Karen, kung saan may hawak na siyang listahan ng mga materyales na kailangan para makagawa ng pampasabog. Pagkatapos ma-review ni Jiang Li ang listahan, tumango ito at sinabing madali lang hanapin ang mga materyales na ito. Pagkatapos, pumunta na si Jiang Li sa kanyang training ground. Sabik siyang malaman kung gaano kalaki ang in-improve ng kanyang special na abilidad pagkatapos niyang higupin ang kapangyarihan ni Wana. Hilabas ni Jiang Li ang kanyang pana at umasinta na ito. Sabay pakawala sa palaso na binalutan ng kanyang special na abilidad. Mukhang mas bumilis, tumalas at lumakas ito. Bang! Tumama ito sa bullseye at nawasak ang target. Ang lalong ikinagulat pa ni Jiang Li ay ang tunog ng pagkawasak ng target dahil narinig niya lang ito pagkatapos nitong tumama. Nagpapaiwatig ito na ang kanyang palaso ay mas mabilis pa sa speed of sound. Dahil naman nga si Jiang Li sa kanyang paglakas, tinignan nito ang kanyang mga kamay at binalutan ng kanyang espesyal na abilidad at bumulong. Hindi ko akalain ang pagigop sa lakas ng isang mutant ay madaragdagan ang aking abilidad na mas mabilis sa ilang buwan na nakakapagod na pagsasanay.